San Dante Marcoleta, Ano di ba nung nangyari? nakaraan nag-uunahan sila sa paghahain ng panukalang batas? Oo. Kaninang umaga, Yan. sabi niya, napakinggan ko sa ganang mamay, hinahanap daw ako dun eh. Oo. Bakit daw wala akong pinapile na panukalang batas eh? May mga naipangako ka. Oo. Tapos hindi mo naman pala tutuparin. Sabi, Jen, ito Nelson, anong wala? Eto na ako, andito na ako. Sige, pagka hindi yan totoo dun sa pangako niya, mapatikusin natin yan. Sino bang senador yan? Ayan Senador Rodante Marcoleta, sapagkat naghain na po siya ng kanyang mga priority bills Aba? para po sa ika-20 Kongreso. At alam mo ba, nakatuon yan, pare ko, Saan sa yan? pagpapababa ng halaga ng kurente. Oh, ayan. Yan ang Sinasabi ko na. natin. Oh. Tinugon na po ni San Dante. Mm-mm. Pangalawa, pagpapalakas ng barangay. Ito rin yung kanyang campaign promise, na magkaroon sana, yun daw mga tinatanggap ng mga barangay official. Kagawad, kapitan. Sana magkaroon ng halos pare-parehas. May standard. Oo. Hindi dahil sa maliit na barangay, Oo. 500 piso lang kada buwan. Ayun, kawawang-kawawa niya kanyang kalagayan. Pagpapaunlad daw po ng agrikultura. Ayan, importante. Proteksyon sa karapatan ng mga OFWs. Yan, di kayo nalimutan mga OFWs, ha? Urban poor. Yan. Yan ang kanyang sektor sa Kamara, Oo. Layunin din daw po niyang maibsan ang pasaning pinansyal ng mga Pilipino. Ayun. Sino-sino? Ano yung, 1 to 10 pala? Wala dito. Malabas ang Malabas ang boses? Magkakaroon ng batas para magkaroon ng social security and retirement system. Para saan yan? OFW. Ayun. So, ibig sabihin, darating ang panahon, ang OFW, kahit sa ibang bansa nagtrabaho, may pensyon Ayun. pag-uwi dito. Hindi lamang sa pondo ng OWA. So, dapat meron ka ng SSS siguro sa pag-ibig, Oo. Ayun. Retirement system. Ano pa? Yan. An act institutionalizing the fertilizer and pesticide subsidy program under Department of Agriculture and yan. appropriating funds therefore. So yung mga fertilizer pala at saka yung mga Dapat libre yan. pestisidyo, tulong sa mga magsasaka. Malaking tulong yan. Bababa yung production cost. Ayan. Exempting the underprivileged and homeless from the required payment of super seed. Ano yan? Band yan Super seeds bond to perfect an appeal. Halimbawa, pinapaalis ka ng bahay. Ejectment case. Okay. Kasi wala kang bahay, di ba? Oo. Nakitira ka lang doon sa isang lote. Hindi ka na pagbabayarin ng band pagka ikaw may appeal. So para to sa itong urban poor, yung binabanggit niya. Kasi di ba madalas yan na hindi ka makapag-apila sa kaso mo dahil wala kang pambayad. Lalo kung mahihirap ka lang pala. Mahirap ka lang natural. Wala kang pambayad, wala kang bahay Ano pa? So ano pa? Balikan natin number 1 direct. Yan. Exempting electricity sales from Value added tax. Tatanggalin ng VAT. Pagka yan na-aprobahan, bababa talagang singil sa kuryente. Ay, matik yan. Yan ang mabilis. Further amending for the purpose sections 108 and 109 of the National Internal Revenue Code as amended. Ayun, so dapat maamyendahan pala yun. Yung pangalawa, yung sa LPG, Jen. Ayan. Hindi mo basta-basta pwedeng itaas ang LPG. Ganon? Presyo. An act protecting Filipino consumer from arbitrary price increases of LPG. Ayun, amending for the purpose of Section 14 and 19, Republic Act number 8479, otherwise known as the Downstream. Yan. Oil Industry Deregulation Act of 1998. Kasi nga naman, halimbawa, may karinderya kang maliit. Gamit mo LPG. Linggo-linggo, nagpabago-bago. Ikaw naman, nagtitinda ka ng minudo, hindi mo naman pwedeng bago-baguhin ang presyo nun. Oo nga naman. Diba? Babawasan mo ng patatas yan, tsaka carrots. Sasabihin nung kumakain, bakit araw-araw paunti ng paunti yung minudo mo? Oo nga, no? Di mo naman sabihin, yung LPG ko, linggo-linggo, nagtataas Ay, ito yung pinapangako niya. An act to further enhance the implementation of the lifeline rate, amending for the purpose of Section 73 or Republic Act number 9136, otherwise known as Electricity Power Reform, yung nung IPIRA of 2001. Ayun, ito yung sinasabi niya kasi ang lifeline rate lang, Nelson, 200 pesos Kapag 200 pesos ang bill mo, automatic exempted ka niya.
So sa halip na 200 pesos, gagawin niyan 2,000 pesos. Ayan. Lahat ng bill mo, 2,000 pesos pababa, dapat exempted ka na. Tapos yung pangtapat doon ay yung sa mga ayu-ayuda. Yun, yung doon ang pondo. kukunin. Ayun. Para yun namang mga power generate, mga tag doon, ng negosyo, hindi naman sila malulugi. Ito maganda dyan, yung number 4. Ano yan? Yung pagtatayo ng National Energy Policy and Regulatory Framework para sa waste to energy technology. Ayun. Ito ang nanghihinaya ko rito dyan eh. Alam mo, ang dami ng proposal, wala natuloy kahit isa. Wala natuloy talaga sa Pilipinas. Oo. Ang dami ko nang alam. Yan yung waste to energy. Yes. So... Kasi doon lang sa fast food, sabihin na natin yung hamburger. Yan. Alam mo ba na tuwing gabi, makikita mo yung basura nila sa tambak. Ah, yes. Eh, yung mga tira-tira yan. Hinahakot yan eh. Yan, mga tira-tira na yan ang pwedeng waste to ganon. energy. Oh. Kasi methane yan pag... Pero dapat maayos lang siguro ang maayos, dapat. Yung sa Rizal, hindi pa rin. At ang byproduct ang dami. yan, organic fertilizer. Ayun na nga. Oo. Ang daming proposal dito niyan eh. Meron pa ako narinig sa Germany, yung kung ano-anong mga bansa sa Europa, Wala kasi, na meron na raw. Walang sistema kasi. Yun nga, walang natuloy sino-sino na lang ang, proyekto eh. Waste to energy, nangyari, puro waste na lang eh. Ang Walang maganda energy. kasi pagka may batas, Oh. may pondo. Yun. Diba? Para matuloy. Ako naniniwala, magkakaroon ng breakthrough para magkaroon na ng hustisya itong pagkawala ng mga sabungerong ito. Mhm. 'Di ba? Hindi tayo sang-ayon doon sa gawain o trabaho nila bilang sabungero, pero yung hustisya sa sila ng ginawa sa kanila yung bagay na yon, sana yun ang maabot ng pamilya ng mga taong nasangkot sa insidente ito, Nelson. Ito pa sabi ni alias Totoy. May dagdag sinabi dyan eh. Mm. Hindi lang 30 yung mga sabungerong yan. Sabi ko sa iyo eh. Yan ay 100, 100 mahigit. Mahigit nga raw. Hindi lang sabong, pati sa weteng. Yung mga sangkot dyan, biktima ay tinatapon ang bangkay dyan sa lawa ng Taal. Sabihin yung 100 mahigit na yun, puro taal? Oo, puro Taal. Ayo. Alam mo, kung halimbawa magkatotoo yung sinabi ni Totoy na yon, na nandun nga at may nakitang ebidensya, una, baka sabihin ano tawag doon, matibay na siya nga may kinalaman sa krimen. Kasi kung siya nag-whistleblower, una, dapat mayroon kang yung personal knowledge, sapat na kaalaman, di ba? Ngayon, kung sino nag-utos niyan, yun ang dapat na malaman talaga. Di ba? Yan So 100 mahigit pala yan. Sabi ni Totoy. Ako, siguro, kahit isa lang siguro mapatunay, importante, meron siyang sapat na kaalaman, at pagkatapos sasabihin niya talaga kung sino may kinalaman dyan, matutuklasan natin kung sino nasa likod niya. Kasi hindi ako naniniwalang iba-ibang tao may kagagawa niyan, Nelson eh. Ito mga sinasangkot ni Totoy dyan, ha? Isang actress. Yan. Artista. Mga pulis. Madami, pulis. Dating local government official. Isang judge. May judge pa. Na tumutulong daw ito para ayusin ang kaso ng missing sabongero. So yan, walang congressman. Kaya nga, tatanong ko sino, kasi may nagpalutang kahapon eh. Hindi, isang araw pa na meron pa raw isang senador tsaka 2 congressman eh. Baka nadagdag na lang yun. Pero ito yung talagang sinasabi niya. Actress, police, local government official, judge. Kasi kung iba-backtrack mo yung mga online sabong, Nelson, talagang makikita mo may mga yung judge na talagang active. Umaakyat ng ruweda para magbitaw ng manok eh. Ay, hindi dapat naging judge yun. Judge ka sa sabong. Judge sa sabong? Hindi, judge talaga. Judge talaga? Totoo. Di ba? Bawal yun? Dapat hindi nga yun. Hindi. Tapos may makikita ka, mga incumbent congressman. Dapat din, bawal sila dyan. Dapat nga. Meron nga gobernador, meron ding mayor. Naku po. Makikita mo mismo sila may hawak ng manok eh. Nako. Yung mga naka-online sabong. Wala bang batas niya na bawal silang ma-engage sa mga sugal-sugalan? Hindi ko alam. Dapat Civil Service Commission tsaka DILG dapat dapat tumitingin ibawal dyan. yan.
Alam mo dati nang Kahit bawal. pa sabihin nating legal ang sabong, Oho. doon sa isang lugar na ginaganapan niya, dapat hindi pinapayagan. Kasi nung naka-online, ang daming na nakakapanood. Ayoko lang magbanggit ng mga pangalan eh. Yes. Pero alam na ito'y aktibong judge. Kasi Ay, pag may pangit. nagsasalita pa eh, judge, ikaw, magkano ang larga mo? Oo. Ay, mayroon pa natitirang ganito, ganyan-ganyan. Kasi pagka gano'n, halimbawa, ikaw, Jen, Oo. halimbawa, magpapail ka ng kaso. Oo, yan. Tapos nakita mo, ang hahawak na judge ay Sabungero. magdadalawang isip ka. di ba? Yes, oo. Kasi parang yung sarili niya, hindi niya madisiplina eh. Oo. Hindi Na ang pumapasok lakas ng gastos sa sugal. Ay, totoo. Ibig sabihin, prone siya sa corruption na Yes. kumuha ng mga lagay-lagay para lang masustain yung kanyang bisyo. Yung di ba? mga kapwa niya sa bungero. Oo, mahirap. Maliban na lang siguro kung sobrang yaman niya. Yan. Pero kahit pa parang may bahid na kaagad ng pagdududa. Ang nakikita ko lang dati dyan na bumibitaw na yung babae na talaga, ang daming video na, yung Gretchen, si Gretchen talaga, bumibitaw, may hawak ng manok yan na nagbibitaw pa para sa mga derby. Meron pang isa, yung anak ni Nene Aguilar na babae, mayor ng Las Piñas dati. Yan, kilala ding nagbibitaw ng manok yan. Kasi pag kahit sa Facebook, makikita nyo yung online. Aywan ko lang ngayon kung nandyan pa kayo sa mga nakasave pa sa Facebook at saka sa YouTube. Na sila. Ang dami. Pero hindi ko naman sinasabing sangkot kayo kung sila ay nagbibitaw din ng manok. Ha? Nakalulungkot lang dyan na sa dami ng mahihirap sa ating bansa, ay nabibigyan pa ng... Di ba ang daming sabungan sa Pilipinas? Bawat bayan, meron tayong tinatawag na Coliseum. Ayun nga eh, di ba? Yes. Para bang... Ewan ko, parang... Nakakatulong ba sa mahihirap yung... Alam mo, lumakas ng gusto yung sabong, yung online sabong, nung panahon ng pandemya. Mga sugalan? Yes. Oo. Ipinagmamalaki pa nga. Well, ito naman, may statement dyan si Ginoong Atong Ang na nung panahon ng pandemya, sila lang ang nagpasok ng bilyong-bilyong kita sa gobyerno Naku po. dahil sa online sabong. Yung kanyang kumpanya na yung Pitmaster. Yan, Pitmaster. Nagpapasok talaga ng malaki. Kasi nga, mga tao, hindi makalabas ng bahay, di ba? Andun pala, nagtatayaan ng sabong. Kaya dyan lumitaw yung maraming mga seaman, mga OFWs na nalulong. Kasi nga online nakakataya sila. Kaya yan din ang isang dahilan kaya yung mga magsasaka hindi makaahon sa hirap, di ba? Ayun, nababaon sa ganyan. Oo. Yung mga magka-tricycle sa probinsya. Ayun pa, oo. Diba, makita mo yung Coliseum, punong-puno ng tricycle. Yung mga nagdadrive ng jeep. Yan, oo. Pagka... Nakikisigaw-sigaw doon. Tapos paglabas sa sabungan, yan, ang buhay namin, pagiging Mahirap driver, kami. wala kami Ayun nga. wala kaming kinikita dyan eh. Pero nagpatalo ka ng libo-libo sa sabungan. Ang pag-unlad ho ng bansa natin, hindi lang yan pagpapaganda ng ekonomiya. Yes. Pagandahin natin yung karakter, Ayan, attitude, totoo yan. yung behavior, yung habits ng mga mamamayan natin. Di ba? Diyan napupunta kasi sa game chance. Kasi nga naman, pag nanalo nga, instant ka naman. Yun nga. Di ba? Yan, unang-unang dahilan yan, root cause, kawalan ng masyadong edukasyon, di ba? Ayan. Kasi hindi mo kasi sa eskwelahan, pag-aaralan niya, eto mga hindi magagandang gawin, ha? Una, pagsusugal. Nako! Ano na ituro ng teacher? Maganda magsugal. Di ba? Okay kayo. Kung gusto niyo yumaman, magsugal kayo. Wala namang ganun. Wala. Hindi, ang problema tinuturo yan. Sa ating mga, mga kaugaliang matatanda, ay ang pagsasabong. Kulturang Pilipino. Mga ganon. Dapat alisin na natin yan. Lalong dumami yan dito sa sa Pilipinas, Nelson, sapagkat ang mga estado ng Amerika, ipinagbawal ang cockfighting. Ayun nga. Yung malalaking sabungero sa buong mundo, nagpunta sa Pilipinas. Ngayon, alam mo ba, Nelson, maraming mga sabungero ang nagre-rent ng isang eroplano. Isang eroplano, na alam mo ba, hindi tao sakay. Ano? Mga manok lang. Ba? Manok na air condition, etc. Nakasakay ka na dyan? Sa mga manok.
Yun, ang dami ngayon yan. Ang dami. Kaya pala yung, kung sa bagay, totoo yan, Jen. Ha? Oo. May mga sabungero na mas mahal pa nila yung manok kaysa sa misis nila. Di ba? Nagselos ka ng misis, bakit niya yung manok niyan? Eh, hinihimas mo nang hinihimas mo tuwing umaga eh. Inuusukan pa. Inuutusukan mo pa ng at kung ano-ano pa binubulong-bulong mo eh. Naku, mas minahal nga yung manok. Eh kaya nung pag-uwi ng mister, yun, tinola ang ulam ng mister. Sabi ko, kumita ako ng malaki yan, tinola ang ulam natin. Ay, nako. Sana matigil, Nelson, ano, itong Lahat na uri na sugal. lahat na ng klase. Pero alam ko, marami ang makakalaban nating mga opisyal ng bayan ukol sa bagay na ito. Ako, naging advokasya sana natin yan eh. Kasi, Jen, ano yan eh. Unang-una, nasa kategorya ng bisyo yan eh. Ayo, talaga, totoo naman. Wala namang matinong tao na magsasabi na ang bisyo ay mabuti. Marami ang magagalit sa atin so kung itataguyod natin na sana ipagbawal na rin sa Pilipinas ang pagkasabong. Kasi marami na pong bansa talaga sa mundo ngayon. Halos Pilipinas na lamang po ang pinapayagan O yan. kaya, Jen, kung hindi nyo yan mapigil, lagyan nyo ng bracket. Bawal magsabong o bawal magsugal ang walang 1 milyong mahigit sa bangko. May ano ka, milyonaryo lang pwede. Ganon. Kasi tayo talaga mahirap. Kasi alam mo, Nelson, sa sabong, ang paradahan dyan, sabihin tayan, itatawag nila parada. Milyon. Ang problema kasi, ang kita dyan nandun sa maliliit eh. Di ba? Ayun, kasi sila yung mas marami. Totoo, yung barya-barya. Parang weteng, di ba? Yes. Kung wala yung mga maliliit na tumataya, hindi gagana yan. Kung sila-sila lang. Totoo. Di ba? Kaya sana itigil na sa Pilipinas yan. Kawawa yung mga mahihirap. Kunin niyo po yung mga batas na pinairal sa Amerika. Bakit nila pinagbawal yan? At sa Pilipinas. Ewan ko lang din. Maraming walang mayayamang trabaho. Ewan ko lang kung merong sa mga congressman o senador na nag-file ng ganyang bill. Di ba? Puro priority bills ang Wala. tinitingnan natin. May pumasok pa nga dati na party list group na ang pangalan, ang Sabungero. Ang Sabungero. Maraming party list group, Nelson, ha? Ito, may mga party list group ngayon na ang iba sa kanila ay back up ng mga sabungero. Sa bagay. Pinondohan talaga ng mga sabungero para sila ay manalo. Ang problema kasi dyan, Jen, itinatago nila yung sabong sa kategoryang sports and entertainment. Tama ka dyan. Parang, ano yung ibig sabihin ng pagko? Amusement eh. Di ba? Kaya kumukuha ng libangan eh. Yes. Pampa-relax lang daw. Philippine Amusement and Gaming Corporation. Okay, sana kung, tinan mo, 100 tao nawala, namatay. Kasi hindi talaga practice sa mga sabungan, yung may pandaraya. Ang sabi nga nila, para makakita ka ng taong tapat, Nelson, yung honest. Sa Pampanga, sabi, yung honest. Punta ka daw ng sabungan. Kasi nandyan daw mga tapat. Ngayon, ang problema, nung makabagong panahon, wala na. Pati ang pagkasabong, naririg na rin, naloloko na. Kasi ang ginagawa ng iba nga, yun. Nung natuklasan naman, pinapupunta, dinadala sa Tagaytay, sa Taal Lake. Naalala ko dyan yung, di ba, ang naging dahilan ng pagkakatanggal kay dating Pangulong Joseph Estrada, nagsimula lang yung weteng. Yes. Nakaaway niya ito mga to. Si Ato. Nakaaway niya yung mga yan. Tsaka si Yan din, Chabit, nung araw, di ba? Nung nag-away-away sila, ano kayo mangyayari dito? Yan. Sana may kahinatnan na talaga malaman, ano? Ako ho, ang panawagan na natin, magkakaroon ng hustisya. Yung wala tayong pakialam sa sabong. Wala tayong pakialam dyan. Ang atin po, magkaroon ng hustisya yung mga taong namatay. Ako naman, dapat meron talagang matinding information campaign tungkol sa sama ang idinudulot ng mga ganitong bisyo. Iba't ibang klase ng sugal. Kasi Addiction po yan. Ano ito? Kung tawagin ito ni Rizal, sa panahon niya, cancer ng society di ba? Cancer ng lipunan Tama. Bukod sa droga, di ba? Kasi mga bisyong nakaka-addict po ito ba't tayo mga nakaraan alam mo, bukod sa manok, pati gagamba ngayon. May derby na gagamba, sabong ng gagamba. Online, may nakikita ka ng online ngayon. Pagka binawal mo yung manok, lilipat naman sa kung ano-ano. Sa gagamba. Yung ibang, pati uang. Yung nagtutulakan kung sino mo nanalo. Nagtutulakan yung dalawang salagig to ata, uwang yun. Nung kalakasan nga ng PBA, ultimo yung score ng
ng pinakahuling number eh. Ayun na, ending naman. Ano? Oo, di ba? Oo, Lahat talaga na, naman. wala tayong pwedeng, basta may paraan eh, di ba? Oo. Si Ginong Atong Ang pa naman, di ba? Parang, ano daw, gambling genius. Oo. Kasi nakakaisip siya ng mga ganun-ganun.